i-refresh, i-restore, at patuloy mong i-convict yung aming puso at isipan ng aming espiritu, Lord. Sa mga nais mong sabihin sa amin ngayon, ikaw yung mangusap sa bawat puso ng bawat isang naririto, sa bawat kabataan mula harapan hanggang likuran. Dahil alam ko, nung bago pa mangyari ang event na to, Lord, you have reserved something special for each and every one of them, Lord. Marami pong salamat. Kayo ang pumagitna sa amin. In Jesus' name, amen and amen. You can sit down. Ayan. Okay. So I entitled yung ating last topic ngayon, no, for tonight, Rise Up from the Ashes. Kayo nga, Rise Up from the Ashes. Ano yung subtitle natin? Greater than? Lakasan nyo nga, greater than the former. Medyo may power. Greater than the former. Ang sabi sa Haggai, chapter 2, verse 9, basahin ko muna sa NIV o New International Version. Ang sabi dyan, sabay-sabay nating basahin. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Basahin natin sa The Message version naman, no? Ang sabi dyan, this temple is going to end up far better. Kayo nga, far better than it started out. A glorious beginning, but an even more glorious finish. A place in which I will hand out wholeness and holiness, decree of God of the angel armies. So nakita niyo yung mga bold words na binasa natin. Sabi doon, may mawawasak, yes, mawawasak, pero darating ang panahon na ito ay i-rebuild ng Panginoon at unti-unti niyang itatayo better than the former. Naririnig niyo ba na lagi yung sinasabing, be a better version of yourself? Sinasabi niyo ba yun minsan sa sarili niyo? Pag tuwing bagong taon? Tuwing bagong taon lang ba? Tapos wala na? No, yung year's resolution ko ngayon, magiging better version ako ng sarili ko. No, minsan naririnig natin yun eh. Pero alam niyo ba, minsan parang taliwas sa reality yung mga nararanasan natin sa buhay. Naniniwala ba kayo na hindi naman everyday happy? Hindi everyday enjoy? No? Kasi sometimes sa buhay natin may mapait, may mapakla. Sometimes it hurts. Sino na diting nasasaktan madalas? Ay wow, 3 lang. So ibig sabihin lang yung the rest sa inyo, mga masaya. So ang buhay natin hindi laging masaya. Minsan it hurts. It hurts, you know? It's hard din. Madalas. And sometimes it's dark. And madalas yung mga hurt na yon, yung mga hard times, yung mga dark moment or hours ng ating buhay, nag-iiwan yun ng marka. Nag-iiwan siya ng peklat. Like ashes, yung abo, like ashes of grief. Sino dito hanggang ngayon nagluluksa pa rin kayo sa nakalipas? Siguro marahil sa inyo, no iba ayaw lang magtaas ng kamay. And you are in deepest pain right now. Ang tindi ng pinagdadaanan nyo ngayon. Na walang ibang nakakaalam, pwedeng yung pinaka-best friend mo hindi niya alam, yung cell leader mo hindi niya alam, pero ang nakakaalam at nakakakita lang, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya alam niyo, hindi tayo makakapagkubli. Hindi tayo pwedeng magbalat kayo. Pwedeng sa harap ng maraming tao, pwede tayong magbalat kayo. Pero kay Lord, hindi natin yun tago. Yes, it's true that life is not always happy. Hindi din siya ganun kadali.
Pero may iba, ginagawa nila, nagsha-shortcut sila. Dahil sino-shortcut nila, yung buhay nila, pati buhay nila, na-shortcut. No? Kaya hindi din maganda na laging shortcut eh. Lagi gusto natin easy kasi ayaw nating mahirapan tayo. Kasi minsan mas masarap yung tagumpay kapag pag hihirapan. Mas tumatagal i-cherish, mas tumatagal yung success pag alam natin na pinaghirapan natin isang bagay. Pero kapag madalian, pag bara-bara lang, kaya mo siya ginawa, mabilis din mawala. Mabilis din maubos yung kasiyahan na yun. At madalas, dahil hindi masaya lagi ang buhay, sinasabi natin, life is so unfair, Lord. And we tend to question God, Lord, bakit ang unfair naman? Alam nyo, bago ako to further go sa topic natin ngayon, pwedeng maglambing sa inyo. Alam nyo, kanina, actually kahapon pa natin to narinig eh. Pwede ba tayong maging honest kay Lord ngayon? Pwede ba tayong maging honest kay Lord? Kasi di naman talaga tayo makakapagtago kay Lord. Therefore, talagang magiging honest lang dapat. Pangalawa, bukod sa pagiging honest, pwede bang makinig tayo sa gustong sabihin ni Lord sa atin ngayon? Kung maligot yung katabi mo, patahimigin mo muna, wag mo muna siyang intindihin. Focus. Ano yung una? Maging honest. Pangalawa, listen and focus. Okay? So, sinasabi natin minsan, nasaan ka ba, Lord? Bakit ayaw mong itigil tong pain na nararamdaman ko? Bakit, Lord, ayaw mong pahintuin tong problema namin, paulit-ulit na lang, Lord, ganito? Lord, nakikita mo ba talaga ako? Lord, doon nagkakasakit na ako, nahihirapan kami, wala kaming mawalang pera. So on and so forth, tinatanong na natin si Lord, bakit nangyayari yun sa ating buhay? Sino dito natanong yun na si Lord ng ganun? Sabi ko, honest. You know what? Ang katotohanan kasi, lahat tayo hindi tayo exempted sa pain. At ang masakit lang, kapag hindi na natin kinakaya yung pain sa buhay natin, we choose to fail na lang. And vice versa. Dahil nag-fail tayo sa maling decisions na nagawa natin, o dahil hindi na natin kinakaya yung mga problems na nangyayari sa buhay natin, we choose to fail. Bahala na. Pare-pareho na lang kami. Nakarinig na kayo ng ganon? Bahala na, pare-pareho. Si ganito nga, ganon na din. Di ako ganito na lang din. Ganito naman yung ginagawa ng tatay ko. Di ganito na lang din gawin ko. Ganito din naman ginagawa ng ate at kuya ko. Di ganito na lang din ako. Pare-parehas na lang kami. Kaysa naman bulihin ako. Di pare-pareho na lang kami. Bahala na, ke sira-sira. At dun nag-uumpisan na nagkakaroon ng maraming issue sa ating buhay. Relate? Dumadami, nagpa-pile up, patong-patong na issue ng buhay. Lumulobo ng lumulobo yung mga issue sa buhay natin. So, alam ko meron dito sa inyo, iba-iba tayo ng level, no? Pero alam ko, meron dito sa inyo na na-experience nyo na ng napakatinding failure o pagbagsak sa buhay. Pwedeng yung iba hindi ganun para sa inyo, yung isa, pwedeng sabihin natin, yung pagkabagsak ni Tintin, hindi ganun kagrabe nung kagaya nun sa iba, sa inyo. Pwedeng magaan lang yung pagbagsak ni Ayesa, hindi kagaya nung pagbagsak nyo. Iba-iba. Pero lahat tayo, dumanas tayo ng pagbagsak ni minsan sa ating buhay. At dahil doon, ang sakit may lumagapak na ba na hindi ka umaray? Nalaglag ka na ba na hindi mo naramdaman, aray, hindi ka gumanon? Iron Man kayo kapag hindi kayo nasaktan. Di ba pag bumagsak, masakit. Pag nabunggo, masakit. Di ba?
Masakit. At dahil masakit siya, because of the failure that we have experienced, yun yung nagiging reason para mag-back out ka, para mag-quit ka na. I quit. Ayoko na po talaga. Di ko na kaya. Nahihirapan na po kasi ako. Dahil natalisod ka at nadapa ka ng husto. Subsob kung subsob. At dahil doon, feeling mo, sirang-sira ka na, wala ka ng mukhang maihaharap. Feeling mo, wasak na wasak ka na at hindi ka na makakabangon pa ulit. At ang masakit, minsan, ikaw sa sarili mo, hindi mo na kilala ang sarili mo. At natatanong mo minsan, hala, bakit ko ba nagawa yun? Hala, bakit ganito? Bakit ko to nagawa? At ang masakit, bukod sa ikaw mismo, hindi mo na nakikilala sarili mo, yung mga taong tunay na kilala ka, hindi ka na makilala. Ito na ba si ganito? Hindi naman yan ganyan dati. Hindi yan ganyan. Hindi niya nagagawa yan. Siya na ba talaga yan ngayon? Nakarinig na kayo ng ganun? Because of the failure. Because of the extreme pain that you have experienced. So, I entitled, di ba, ito ay Rise Up from the Ashes. Natanong niyo ba, bakit ashes? May bumabangon ba galing sa alikabok? May bumabangon ba galing sa abo? Alam niyo, in the oldest times, ang ibig sabihin, the dust and ashes, it symbolizes a sign of humility before God. Humble lang ba? Humble ba? A sign of humility towards God. And like dust, yung abo, it's an outward sign, simbolo na nagsisignal sa isang tao ng matinding pagluluksa, matinding pagkasira, matinding pagsisisi sa ginawa niyang kamalian. Kaya dati in the olden times, pag deeply grieved sila, konsensya sila, against dun sa ginawa nilang hindi maganda, ang paglalagay ng abo sa kanilang ulo is a status or a state of their deep repentance, pagsisisi sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ito yung matinding simbolo na talagang nagsisisi. Yung kabalikdaran ba ng pagiging hambog? Sino dito nakita nyo na nakagawa na ng hindi maganda ang angas-angas pa? Pero dito kabaliktaran. Ashes is a sign of a deep repentance mourning towards God. Narinig nyo kanina, nakakagawa tayo ng maraming failure sa ating buhay. Pero alam nyo, it's just my own understanding kung saan ba nanggagaling. What are the ashes of failure? What are the sources of your failure? Bakit tayo bumabagsak? Number 1, ito lang naman yung pinagmulan eh. Agree? Sino dito maayos ang pamilya? Perfect! Ako personally, hindi. Akala nyo lang si Ate Claire, galing sa maayos na pamilya, matino ang mga magulang. No. Katulad nyo rin ako. Nakaranas din ng ganitong klaseng brokenness sa bahay. Sira ang pamilya. Kung hindi nyo alam, pareho yung nanay at tatay ko, pareho silang may naunang family. Kami yung nasa gitna. And I tend to question God before, Lord, anak ba kami sa pagkakasala? Kasi both my parents, pareho silang may unang pamilya.
So parang yung hirap ng buhay, nung nagkakaisip na ako, sinasabi ko sa sarili ko, sinusumpa talaga kami ni Lord. Kasi parehong parents ko talaga nagkasala. So yun yung tumatak sa isip ko. Na para bang, ganito na lang ba yung buhay? Kasi nga, broken eh. Broken homes. Hindi ayos. Marahil karamihan sa inyo ganyan. Pangalawang pamilya, nag-asawa yung tatay at nanay nyo, iniwan kayo, inabando na kayo. Kaya alam nyo, you cannot judge each other. I tell you this, hindi nyo pwedeng husgahan ang isa't isa. Kasi lahat tayo ay broken into pieces. Mag-agree kayo sa akin at hindi, we are all broken. Dysfunctional ang ating family. At declare ano yung dysfunctional? Nagmamalfunction. Hindi siya kumikilos ayon sa pagkakagawa nito. Yung tatay mo hindi nagpapakatatay. Yung nanay mo hindi niya ginagawa yung responsibilidad ng pagiging nanay. Yung mga ate at kuya mo hindi nila ginagawa yung responsibilidad nila bilang nakatatandang kapatid sa inyo. Ranas? Meron? So ito, karamihan ang dahilan kung bakit maraming nag-fail na kabataan katulad nyo. Bakit maraming naglalayas? Ano pa? At ang nagiging resulta, hindi na nila alam, babae ba ako, lalaki ba ako? Kasi yung tatay ko, yung nanay ko, yung kuya ko, yung ate ko, ganito. Nagkakaroon ng identity crisis. Confused sa sarili kung ano yung pagkakalikha sa kanya ng Panginoong Diyos. Kasi yung nanay ko mukhang kilos lalaki eh. Kaya ganito na lang din ako. Eh yung tatay ko medyo mainin, ganito na lang din po ako. Nagkakaroon ng confused sa image kung ano ba talaga dapat yung i-portray niya. And dahil doon, magulo yung pamilya, ayoko na sa family ko, pupunta na lang ako sa mga barkada ko. Na ang masaklap, hindi tamang barkada yung napupuntahan natin. Dahil maling barkada ang pinupuntahan natin, natututo tayo, maling grupo, natututo tayong magbisyo, natututo na tayong uminom ng alak, natututo ka ng manigarilyo, at pasaklap, natututo ka na rin mag-drugs. Eh ganito po yung gawain sa amin eh. Ganito na lang din ako para in. Hindi ako bubulihin. At yung iba sa inyo, alam ko meron dito sexually abused, mentally abused, physically abused sa tahanan ninyo. At nag-uudyok sa inyo para magkaroon ng suicidal attempt. Na kunin ang buhay na pinahiram ng Panginoong Diyos. Naalala niyo yung turo natin, Faye, yesterday? At magdesisyon sa sarili niyo na itigil na lang. Wala na rin namang kapatutunguhan, tuldukan ko na lang, Lord, yung buhay ko. Yun yung nagiging response ng karamihan sa kabataan kagaya ninyo. At ano pa? Bukod doon, dahil magulo eh, sira-sira, nagre-rebelde ka na sa magulang mo. Sumasagot ka na, naglalayas ka na, nagdidesisyon ka na sa sarili mo, wala nang pakialam yung mga magulang mo sa'yo. At dahil doon, hinahanap mo yung love sa ibang tao, napapaaga yung maling pakikipagrelasyon na ang tendency, maaga kang nabubuntis. And ang masaklap, meron dito eh. Nasa cell group na siya eh. Pero dahil magulo yung magulang, pinipigilan sila lagi mag-church. Ang akala namin, 5 months old pa yung baby ng babaeng nabuntis niya. Pero nakita namin, 5 months old na pala. Wala magawa yung parents. Ilang taon, high school student. I think 16 or 17 years old lalaki to. Nakabuntis ng kaklase. Laging paalam, gagawa po ng project. Baka ganun kayo ha?
Sasabihin nyo, nirarason nyo gagawa ng project pero nakikipagbarkada lang kasi tumatakas kayo sa magulong buhay, sa magulong pamilya ninyo. And thank God kasi may cell group. Thank God kasi may sanctuary church. And thank God kasi may satellites na ngayon sa mga lugar nyo. Aren't you thankful for that? Kasi imbis na sa maling mga tao kayo lumapit, meron kayong lalapitan ng mga tamang tao na talagang may care and compassion sa inyo. Bukod doon, ang nagiging resulta na maraming kabataan, kagaya nyo, hindi na nag-aaral ng matino. Bahala na, bumagsak. Okay lang. Makaka-graduate pa rin naman ako eh. Tumitigil. Okay lang sana ako bumagsak mag-aral pa, pero yung iba huminto na talaga sa pag-aaral. Kasi naagaw na kayo ng mundo. Naagaw na ng ibang bagay sa paligid ninyo, yung isip nyo. Sila nga eh, mukhang masaya naman sila eh. May aga nga silang nag-boyfriend, masaya sila oh. May pa-post-post, ang dami nilang selfie, masaya sila together. Pero ang totoo, masaya ba talaga? O baka cover up nyo lang dahil hindi kayo masaya inside your family. Kasi ganun tayo eh, no? Magaling tayo mag-cover up ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Doon tayo magaling. Gumawa ng mga pagkukunwari sa ating mga buhay. Yung iba, dahil hindi na pinapansin sa bahay nila, wala nang pumapansin, nagpapapansin sa social media na halos lahat, hubarin na lahat para maging trending ka lang. Pansin nyo yun? Nung una, ganito pa yung suot mo eh. Ito yung t-shirt, di ba, hanggang dito. Eh, gusto mo maka-attract, maraming hearts, maraming like, umabot na sa pusod. Medyo dumadami pa yung likers and followers ko. Iksian ko pa nga ng konti, naging crop top na above the pusod. Hindi ka na nakontento at gusto mo pa ulit maka-attract na maraming tao, tinanggal mo na yung crop top, topless na lang. Pag ganun din dito, paiksi na ng paiksi. Bakit? Naghahanap ka ng atensyon sa maling paraan. TikTok dito, TikTok doon, selfie dito. Minsan nga, hindi na makilala sa sobrang dami ng kolorete ng mukha. Ikaw pala yan. Kala ko aswang. Kasi sa sobrang kapal ng kung ano-anong nilalagay sa mukha. Kung ano-anong kulay ang nilalagay sa sarili para lang mapansin. At yung iba sa inyo, nagagawa nyo na ding mag-betray. Natututo na kayong mag-traidor. At yan yung nagiging cycle. Dahil nagagawa nyo to, maaga kayo magkakapamilya, magiging sira din ang pamilya. Pansinin yung maigi. I want you to look at this. Dahil yun ang resulta ng mga failure sa bahay. Cycle. Dahil hindi na si Lord ang sentro. Jesus was not the center of the family, of the home, at dun sa may-ari ng buhay. And aminin nyo sa hindi, uulit lang yan. Kung hindi nyo tutuldukan sa mga sarili ninyo. Umamin naman kayo lahat hindi maayos ang family natin, di ba? Gusto nyo bang magpatuloy yun? Gusto nyo bang magpatuloy yun? Gusto nyo bang magpatuloy yun? Prove it and do it. Again, prove it and do it. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, failure after failure, pain after pain, lulubog at lulubog kayo. Parang kumunoy. Hihigupin at hihigupin kayo pababa hanggat hindi na kayo makahinga. Alam nyo, lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga devastating events sa ating mga buhay, yung nakakatrauma, me personally, aminin ko sa inyo, hindi ako mahihiya. I have a traumatic experience bilang babae.
Abused. Nakakahiya. Super sakit na pangyayari sa ating mga buhay. And we tempted to wonder if magiging maayos pa ba ito? And we tend to think na magiging masaya pa kaya ang pamilya ko? Magiging maayos pa kaya ang pamilya ko? At ang masakit, yung mga failure sa buhay natin, ginagawa tayo nitong baldado. Ginagawa tayong inutil para hindi tayo makagalaw. Pag nalugmok tayo doon, ginagawa tayong hopeless. Nagkakaroon tayo ng inferiority complex. And we feel always that we are always defeated. At ginagawa tayong ma-stuck nito habang buhay sa unhealthy routine ng buhay natin. Na hindi natin napapansin, we are caught unaware na nai-ignore na pala natin yung pagkakatawag at pagkakapili ng Panginoong Diyos sa'yo. At nakakalimutan natin that God has a very great plan in our lives. We are falling away from God's presence. Inilalayo ka nito sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Slowly, hindi mo nararamdaman, nawawala na ang Lord sa buhay mo. Dinidedma mo na ang Panginoon sa buhay mo. Wala ka ng pake sa kung ano ang sabihin ng Diyos na naglikha sa iyo sa mga ginagawa mo. At ang masaklap, nagda-doubt ka na sa pangako at kakayanan ng Panginoong Diyos sa buhay mo. But alam nyo yung good news? Alam nyo yung good news? Huwag kayo mag-alala. Kahit puro negative yan, may good news ang Panginoong Diyos. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos na buhay, He can transform your past. He can turn nothing into something. And you will be greater than the former things na kinalakihan ninyo, na kinagisnan ninyo. And He will replace your mourning into joy and your sadness into praise. Dahil walang anumang mali o masamang sirkumstansya na hindi kayang baguhin ng Panginoong Diyos sa isang tao na willing isurrender ang lahat sa Panginoong Diyos. Yun yung good news. Yun yung good news. God's promise that if we come to Him humbly, He will replace your pain, my pain, with hope and a great future. So gusto kong sabihin sa inyo ngayon, God can replace those painful ashes of events sa past mo with His beauty as you trust Him with your circumstances. At alam nyo, sinabi sa pag-aaral na yung emotional response natin sa mistake, sa pain ng mga failure natin, doon nakadepende yung improvement ng buhay. Again, I tell you this, natuklasan sa study ng maraming psychologist na kung paano mag-respond ang isang tao emotionally sa mga pain, sa mga failure, doon nakadepende yung improvement ng kanyang buhay. Alam niyo ba yun? Try niyong batukan yung katabi niyo. Dali. Ano sabi? Subukan mo daw. Di ba pag pinatukan ka ng hindi mo alam, ano ang itatanong mo? Bakit? Ang tanong natin ay, bakit? Ganun tayo madalas. Kapag nakaramdam tayo ng pain, ng sakit, anong itatanong natin kay Lord? Bakit?
Kasi nasaktan tayo eh. Hinahanap natin agad yung dahilan kung bakit tayo nasasaktan. At yung sagot, nung tinanong mo kung bakit, magdidetermine yun kung magagalit ka ba sa kanya o hindi. Tama? Pero alam nyo ba, bakit yung mga mother, bakit yung mga nanay, kahit masakit magbuntis at kahit masakit mag-ere ng anak, tinitiis nila? Bakit? Dahil alam nila na may buhay sa loob. Dahil alam nila na pag lumabas yun, magandang bagay yung darating. Tinitiis nila dahil may rason yung sakit, kaya nila yun tinitiis. And remember this, your pain right now will produce something good if inalaw mo lang yung process ng Panginoon. Pag inalaw mo yung process ng Panginoon. Dahil alam natin, kung hindi mo man alam, gusto kong alamin mo to ngayon, na hindi inaalaw ni Lord yung mga pain sa buhay mo na trip niya lang. Awa, nagtitrip si Lord ah. Sinasaktan ako ngayon, trip lang ni Lord. Walang ganon kay Lord. Everything happens for a reason and with a great purpose. May dahilan ang lahat ng bagay. And God will never waste your pain. Hindi yan masasayang. Lalo na pag nagtsatsaga ka. Kapag nagtitiis ka. And kita ng mga leaders dito kung sino talaga yung matyaga eh. Kung sino talaga yung nagtsatsaga. Kaya nga nandito din kayo ngayon kasi may nagtsatsaga eh. That despite of your struggle, despite of your troubles at home, mas pinili nyo na makasama ng Youth ngayon. Pinaglaban nyo yun. Kahit hindi pain kayo, gusto kong sumama ng Youth Camp. Why? You are expecting something good, right? Are you expecting something good from the Lord? And that's good. Have an expectant heart and spirit sa ating Panginoon. Pero ang nakakalungkot, alam nyo ba, hindi lahat ng dumadaan sa pain nagsasucceed. Ang nakakalungkot, lahat ng dadaan sa pain, magfi-fail. And we will all go through bad times at least once in our lives. At mararamdaman natin yung matinding apoy ng buhay. Very rampant. Na para bang it burning down every little pieces na pinanghahawakan talaga natin. Pero alam mo, hindi lahat madidiscover yung purpose ng pain. Hindi lahat. Hindi lahat maiintindihan bakit niya yun nararanasan. And the beauty out of it. Alam niyo ba yung pain? The real purpose is to make you stronger than before. Tama? The purpose of your pain is to make you stronger than ever. To make your faith mag-level up. To make your trust to God mag-level up, depende pa rin yun sa pag-respond mo. And the purpose of your pain is palakasin ka para sa next season ng buhay mo. Kaya ganito lang yan eh. Hindi ka pupunta ng grade 2 pag hindi ka nakagraduate ng grade 1. Hindi ka pupunta ng high school pag hindi ka nakagraduate ng elementary. Mas lalong hindi ka makakapunta ng college pag hindi mo ipinasa ang senior high mo. Ganun sa buhay natin, mga kapatid. Pag hindi ka nakagraduate dyan sa pangungopya mo, palagi walang mangyayari. Pag hindi ka nakagraduate, na ma-miss lagi yung every Sunday, di ka talaga makakagraduate dyan. Not until you step up and you rise up, uulit nang uulit lang. Uulit nang uulit lang. Until you see the purpose of your pain, it will remain painful. Hanggat hindi mo nakikita yun. Hanggat hindi mo nakikita na may issue sa buhay mo na kailangan ayusin, hanggat hindi mo nakikita na may issue sa family mo na kailangan ayusin at hindi ka humakbang, hindi yun maaayos. Not until magiging bold ka.
Not until magpapagamit ka sa ating Panginoon. Ito yung katotohanan. Gagawin ni Satan lahat, youth, para madurog ka. Para i-crush ka. Hindi niya kaya kasing kunin yung buhay mo. Kaya ang gagawin niya lang, ang kaya niya lang gawin ay gawin ang lahat ng paraan para sumuko ka. Gawin ang lahat ng paraan para bumitaw ka na. Kasi yun lang yung kaya niyang gawin. Hindi niya kayang kunin yung buhay mo eh. Kasi si Lord ang may-ari niyan. Kaya ang gagawin niya lang, sisirain ka niya, magpapadala, gagawa siya ng kaparaanan para huminto ka na. He will make everything to break you and to destroy you. But God allow you to go through it to make you flexible and wiser to the next season of your life. In fact, every challenges na nakakaharap natin, every trials that we go through, yung mga problema na na-encounter natin, it is a setup for growth. It is a setup for promotion kung iaalaw mo na dumaan ka sa process. So pain should bring you closer, not farther away from the Lord. Kapag nasasaktan, dikit kay Lord. Kapag nahihirapan, mas lalong dumikit sa Panginoon. Pag feeling mo, sukong-suko ka, mas lalo kang humakbang palapit sa Panginoon. Dahil walang ibang magbibigay ng kalakasan at pag-asa, kundi ang ating Panginoong Diyos. Can I hear an amen? It will bring you higher, not lower. It will make you stronger, not weaker. Alam niyo, God's breaking is a sign of discipline. And being disciplined is a sign of love and ownership. Ikaw ba, papagagalitan ka ng ibang magulang, hindi ka naman anak? Di ba hindi yun maganda? Sino ang dapat magalit lang sa'yo at may karapatang magalit at magdisiplina sa'yo? Magulang. The same way with our Lord Jesus Christ. Walang ibang didisiplina sa'yo kundi yung Creator mo. Walang ibang didisiplina at mag-aayos dapat sa'yo, kundi ang Creator mo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Bottom line of everything, no matter what you have done, alam ko, may nagawa yung iba sa inyo dito eh. And alam nyo, a part of testimony, alam nyo ba nagpa-finalize na kami ng mga names? Napag-usapan namin to ni Ma'am Luz one time eh. Nung Monday. Napansin namin yung kilos ng kamay ng Panginoong Diyos. And then Sunday pa lang na kinakausap kami ni Tatay Pastor. Marami sa mga gusto namin nag-back out. At marami yung pumalit ay yung mga dati naming kasama na nandirito ngayon. At nakikita namin na gusto talaga ni Lord i-restore kayo pabalik. Damang-dama namin na sinasabi ng Panginoon, gusto niyo maghanap ng bago, pero bakit yung luma hindi niyo balikan? They need you. They need you. Yun ang tumatak sa isip ko. Nakita ko ngayon yung maraming luma. Parang nag-reunion sila ngayon dito eh. Ano? Nag-reunion kayo lahat dito ngayon. Kilala nila sarili nila. At alam niyo kung bakit? Kasi mahal na mahal kayo ng Panginoong Diyos. Si Lord hindi sumusuko sa inyo. Therefore, you should not give up too. Hindi tayo sinukuha ng Lord. Kahit despite sa maraming bagay na nagawa natin, despite that we have failed Him so much, no matter what a mess we have done in our situations, sa tulong ng Panginoong Diyos, we can rise from the ashes of our failures. Amen? In fact, anyone who has risen has done so through the ashes of their failures. For all have sinned and fallen short of the glory of God. And alam nyo, kung saan may binibuild ang Panginoong Diyos, He builds something out of ruined things. Aayusin mo ba yung ayos na? Come on.
Aayusin ba ang ayos na? Aayusin ang sira. And tayo yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpaayos tayo. He must tear down before he can rebuild. He must tear down before he can rebuild. Parang ganito, pag nagpaparenovate ng bahay, ano yung kailangan mo nang gawin? Pagka marami ng anay, sira-sira na yung pintura, ano yung kailangan gawin? Di ba babakbakin yan? Tama. Tatanggalin, babakbakin, sisirain. Before ulit magtayo ng panibagong maayos, mas maayos na konkreto na bahay. At yun yung gustong gawin ng Panginoong Diyos sa atin ngayon. Yung sira, gusto niya, alisin yan. Yung pangit, alisin. Yung nakasanayan, alisin para maglagay ng panibago. We should be empty before we can be filled. Kailangan magpa-empty tayo before tayo malagyan ng ating Panginoong Diyos. That's the way God makes us whole, is to permit us to go through experience that break us. Because brokenness, ito yung pathway to wholeness and restoration and spiritual revival. Sabi nga sa Romans 8:18, kumahabol, for I consider that sufferings of this present time, kahit naghihirap, alam ko may pagdadaanan tayo, are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen? Pero kanino lang ibibigay yung spiritual revival, yung renewal, yung rebuilding, yung restoration? Alam niyo kung kanino lang? Yung may ashes ngayon ng repentance. Yung humble ngayon. At hindi dun sa nagmamataas. Hindi sa nagkukunwari na okay lang sila. Be honest to God right now. And dito ako magtatapos. Sabi ni Roy Hession, to be broken is the beginning of revival. It is painful. It is humiliating minsan. Pero yun lang yung way eh. Yun lang yung way. Kailangan natin magpabasag kay Lord. Kailangan nating tuldukan na yung mga bagay-bagay. Alam nyo kung ano ang pinanggalingan yung pamilya. Doon lang naman nagumpisa lahat, di ba? Pero kung ako, mga anak, kung nabago ako ni Lord, I am fully assured na kaya din tayong baguhin ng Panginoon. Kung itinaguyod ng Panginoong Diyos si Ate Claire, kayang-kaya din kayo itaguyod ng Lord. You just need to be open right now sa Kanya. You just need na biging honest ngayon sa Kanya. That there is something wrong. Ang daming issue. Ang daming issue ng buhay ko, Lord. And I want to make this declaration. In Job 8:7, sabi dyan, your future will be brighter by far than your past. Your future will be brighter by far than your past. Can you say it? Your future will be brighter than my past. Come on, say it. My future will be brighter than my past. Come on, claim it. My future will be brighter than my past. In Jesus' name. In Jesus' name. And right now, I want you to be honest. May ibibigay na papel yung ating mga leaders. I want you to make an altar right now. Sabi ko kanina, be honest and makinig.
Kasi may gustong sabihin si Lord sa inyo ngayon. Make an altar. Kung gusto niyo lumuhod sa lapag, kung gusto niyo lumuhod dyan sa upuan ninyo, do it. Ang sabi niyo kanina sa akin, ang sagot niyo, ang sabi ko, gusto niyo bang maulit yung nangyayari ngayon sa buhay ng pamilya niyo? Ang sabi niyo, no! Ang sabi niyo, no! Ang sabi niyo, no. Right now, makipag one-on-one kayo kay Lord. Make it seriously.